This afternoon, meron akong katanungan para sa ating lahat. Sabay nating basahin para itanong na rin natin sa ating sarili. Basahin po natin. How often do you say to yourself that you are a better person now than before? I find this question a very tricky. Kung kayo ang tatanungin sa ngayon, sa tanong na ito, nasasabi niyo ba sa sarili niyo na mas mabuti akong tao na ngayon kaysa noon? Lahat tayo, yes. Praise the Lord for that. Kasi para bang, kaya ko nasabi kung bakit tricky itong question na to. Depende, may depende kasi, no? At yun, yung depende na yun pag-uusapan natin. Banggitin ko lang kung bakit depende. Kasi yung kabutihan natin, hindi natin masasabi sa sarili natin. Kung ating pagbabasihan ay sarili nating ah, rating sa buhay natin, ako mismo sasabihin ko na napakabuti ko. Kahit yung gawa ko or yung mga manner na nakikita sa buhay ko araw-araw, is iba sasabihin ko, mabuti akong tao. Ang kabutihan kasi natin ay nalalaman natin kung yung ibang taong nagsasabi sa atin that you are a better person now than before. Kasi kung ako lang, lagi ako mabuti, minu-minuto mabuti ako. Even I commit bad things in my life. Kaya nga sabi ko tricky itong question na to eh. Nagulat ba kayo? Fasten your seatbelt ha, kasi marami tayong matatalakay that is really obvious kasi itong pag-uusapan natin. Paul is addressing to all of us, believers. Siya ay nagsabi sa mga mananampalataya, which is tayo yon, lahat tayo, pinatutunguhan ng mga sinasabi ni Apostle Paul in the book of Romans. Now, ito yung ating tatalakayin sa Romans 6:15 to 23. I believe marami sa atin na merong nag-memory verse nitong parte na to sa Romans. Let me give the title of our conversation. Tuloy-tuloy na. Sabihin ko na sa inyo, 10 minutes lang tayo, tapos na. 10 minutes lang tayo, tapos na tayo. The question of our conversation this afternoon is our allegiance. Nabanggit ito nung speaker natin last week. Kumbaga, this is just a follow-up doon sa ating napakinggan on how we serve our humility. At kasi hindi natin magagawa yon kung wala yung Panginoon sa buhay natin. Hindi natin magawang mapakumbaba yung mga ganong klaseng practices without God in our heart. Impossible. Our allegiance. Yung pong nakita natin na tao na yan, na puso at nakaganon siya. Kasi matatalakay natin mamaya kung ano yung puso na yan at yung kanyang pag-pledge of allegiance na yan. At bigyan ko ng salita at statement na para sa ating lahat, pang sauluhin natin, gawin nating prinsipyo sa buhay or katotohanan itong salita na ito. Sabi, work out your liberty, for by grace you were set free. Basahin natin ng sabay-sabay. Malakas. Ready? Liberty, for by grace you were set free. Noong tayo ay nagpasakop sa Panginoon, Jesus, siya ang kinilala natin na ating Panginoon, sarili nating tagapagligtas. Siya ang may likha sa atin, siya ang may-ari sa atin. Yung mga noong time na nasabi natin, kasi yung binautismohan tayo, sinabi natin, every time we hear prayer from anyone, a pastor or anyone, that we commit to the Lord, sinasabi natin sa ating sarili na, mula ngayon, ikaw na Panginoon ang
aking Panginoon, sarili kong tagapagligtas. Nabikas niyo ba yan sa sarili nung time na tumanggap tayo sa Panginoon? Meaning, He is now our Master. He is now our God. He is now the one that we have to follow. Kasi itong verse na to, chapter na to actually, buong chapter, it is napakaano niya eh. Self-explainable lang yung nakasulat doon. From verse 1, kung paano ni Paul sinabi, yung unang tanong kasi doon sa chapter 6, verse 1, what then, shall we sin? Yung ganong katanungan. Now, nung time na tumanggap tayo sa Panginoon, inalay natin ang ating buhay, tumalikod tayo sa ating mga dati nating buhay. We were dead. We were dead nung pagkamatay ng Panginoon, tayo ay namatay din. Tayo ay nabuhay muli with Christ. We were born again nung nabuhay na muli ang Panginoon. Yung ang memory verse natin na the old has gone, the new has come, malimit nating sinasabi yun. Pinalimutan na natin yung ating nakaraang tayo. We are a new creation. We are born again now. Yun nga yung sabi nun, there is no more control yung kasalanan sa buhay natin. Kasi bago na tayong nilalang. Dito sa verse 15, dito tayo mag-uumpisa. What then? Sabi sa pangalawang tanong naman. Kasi itong chapter na to nahati sa dalawa. Sa pangalawang parte, ito na naman ang tanong ni Paul sa atin. What then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? Kaya nga sabi ko kung aaralin at iintindihin natin itong katanungan na ito, is crucial. Kasi maaaring dahil ba nasa grace na tayo, pwede nang magkasala, pwede nang gumawa ng mali. Kasi sabi nga doon that every time daw na pagkat nakikita yung kasalanan sa atin, lalong nag-a-abound yung ng Panginoon. Pagka daw tayo nagkasala, ang grasya ng Panginoon ay laging nag-a-abound. Kaya nga, yung question nga na, pagka Kristiyano ka na ba ay lisensyado ka na magkasala? Ang sabi ni Paul, definitely not. By no means, hindi ganon ang klase na dahil Kristiyano ka na, you are authorized now to sin because God will forgive you. Ang Panginoon ay patatawarin, mapagpatawad ang Panginoon. By no means, sabi nga. Sa verse 16, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves to one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Diba? Kung babasahin mo yan, maintindihan mo na. Na pag ikaw, halimbawa, isang napaka-literal na example dito sa verse na to. Kung sinusunod natin yung ating katawan, meron tayong mga gusto sa mga bagay-bagay na gusto nating gawin sa buhay natin. Ginagawa natin na sinusundan. Minsan, kung ang kahinaan ng isang babae ay mamili or mag-shopping, nagiging slaves ka na ng pagiging sa minsan pa yung ating kasarapan kumain. 'Di ba? Yung ang tawag nun, yung mukbang mo man din. Yung our diet ba? Kung susundin natin yung ating gustong kainin, minsan, cravings. Kung sinusundan natin yung gusto natin dahil gusto natin kumain ng ganyan, kahit busog ka na, dahil gusto mo pang kumain, kakain at kakain ka. Baga naging slave ka ngayon ng iyong desire to have that food.
Kung meron kang ganong klaseng kahinaan, na mapadaan ka lang sa mall, hindi pwede na hindi ka makabili, huwag ka nang dumaan sa mall. Kung nakaisip ka ng pagkain, huwag mo nang isipin na may pagkain. Kaya nga, yung nabanggit sa atin palagi na it is in our mind what drives us to what to do. Binigyan tayo ng kalayaan kasi. Binigyan tayo ng wisdom kung paano natin ina-apply yung mga bagay na ito. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or obedience, or to obedience, which leads to righteousness. Pag may mga bagay na sinusunod natin, yun na yung parang nakakagawian na natin, nagiging habit na natin. Kung naging habit na natin na gumawa ng mga bagay na ito na yung nakasanayan ko. Yun na yung nagiging practice mo sa buhay mo. Kasi yun yung nakasanayan. Yun na yung nakagawian ng ating buhay. Minsan sa isip natin, yun na kagad. Automatic na tumatakbo sa buhay natin. Verse 17. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Kung paano ang Panginoon kumilos sa atin, kung paano natin siya ginawang leader ng buhay natin, o Panginoon natin, ginawa natin siya na siya ang ating batayan ng buhay natin. Yun ay dahil sa puso. Naalala niyo yung tao kanina nakaganon. Nasa puso kasi natin kung paano. Kaya nga, the pattern of teaching, unti-unti tayong hinuhubog. Unti-unti tayong hinuhubog kung paano ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. But thanks be to God that though you were used to sin, you have come to obey from your heart. Kahit tayo, yun nga, sa unang mga verses, wala na tayo sana doon sa mga old selves natin. Bago na tayo. Born again. We were born again. A new creation. Dati, sanay tayong gumawa ng mga bagay na ganun. But sa grasya ng Panginoon, nagawa mo na sumunod mula sa iyong puso, yung pattern ng Panginoon. Kung sa ibang salin, yung mold kung paano tayo hinulma ng Panginoon, kung how He wants us to be. Baga ininit niya tayo, sinunog niya tayo, pinainit para maging baga, just to form into that mold pa, kung anong forma ang gusto niyang gawin sa atin. Nakukuha niyo yung molds na sinasabi, na He is, kung puno tayo, nagpuprone siya sa atin para maging matuwid tayo. Kung ano man yung nangyayari sa buhay natin na nararamdaman nating masakit, that is the way of God for us to be in His desire, how He wants us to be, according to His likeness, sabi nga. So yung pattern na sinasabi, pattern of teaching, patuloy tayo as we grow as Christian. Mayroong mga katuruan, palagi tayong natuturuan na papaalalahanan kung paano yung mga pamumuhay na naaayon sa kalooban, being righteous, kung paano tayo hinuhubog doon sa paghahari ng Panginoon na tayo ay nag-claim ng ating allegiance, which is, we are now allies with the Lord. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Naalis na tayo doon sa dati nating tayo. Bago na tayong nilalang. Bago na tayong tao. Creation ba? Bago na tayo. Subalit, dito natin makikita na yun bang nakasanayan natin ang bagay na dati nating gawain. Subalit,
ang pagiging malaya natin sa dati nating tayo, sa kasalanan, dinala tayo ngayon sa slaves to righteousness. As simpleng explanation patungkol sa slaves. Noon kasing kapanahonan na yun, naintindihan niyo na yung about sa slaves, no? Meron kang karapatan. Meron ka rin karapatan. Kung ikaw ay isang alipin, wala kang karapatan. But when you become a slave to righteousness, wala ka pa rin bang karapatan? Meron na. Meron na. Maging tanong din sa ating kaisipan kung how we become slaves to righteousness. Na kung ano yung sinusundan na natin. Sabi nga, yung ating natututunan, that when we become slaves to righteousness, nagagawa natin yung mga bagay that lead to being righteous, leads to righteousness. Sabi ni Paul sa verse 19, I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slave to impurity unto ever-increasing wickedness. So now, offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Gamitin natin yung mga salita na may common sa ating lahat, yung pang-araw-araw nating buhay. Ano ang mga madalas na ginagawa, practice natin on our daily lives? Madalas tayong mapasabak sa pang-araw-araw na tentasyon, troubles, whatever it is that we are facing every day. Araw-araw na buhay, natutukso tayo, nakakagawa tayo ng mga desisyon na yung pang-araw-araw lang natin. Nakakapagsinungaling tayo. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating kapwa. Dati na nating kagawian. Parang hindi na natin masyadong naiintindihan kung tama or mali yung ginagawa natin. Kasi yun yung nakasanayan natin. Yun naging habit na natin. So now, offer yourselves as slave to righteousness is leading to holiness. Sa ating buhay, kung titingnan natin, in reality, everyday life, dahil sa ating makamundong buhay natin, being human, meron talaga tayong mga bagay na hindi natin maiwasang pagkakamali. Na hanggang sa, patuloy at patuloy mong nagagawa. Nakakalimutan mo na kung ano ang mabuti at masama. Ang sa iyo lang is ginagawa ko dahil yun yung sa tingin ko tama. Without knowing na mas malaki pa lang impact nung pinagagagawa natin. Umabot sa mahirap na sitwasyon. Lalong palala ng palala. Nagiging masama. Sa ngayon na we offer na ourselves to slaves to righteousness. Yung paghubog ng Panginoon sa atin kung paano ng Panginoon tinuturuan ang ating puso. Kung paano niya tayo kinakausap sa pang-araw-araw nating buhay. Nababago yung ating paningin. Pananaw sa buhay. Nababago yung bawat desisyon natin, kilos natin. So, mahirap siyang gawin, pero ang Panginoon hindi tumitigil para talagang baguhin tayo, gumamit ng mga tao. When you were slaves to sin, you were free from control of righteousness. Yun na nga sinasabi ko. Parang hindi natin alam yung pinagagawa natin. Tama ba ako? Tama ba ako? Lagi akong tama sa paningin ko. Kasi yun yung nagbibigay ng kasagutan doon sa gusto ko. Yun yung kasagutan sa bawat desire ko. Dahil nga, yun yung sinusundan ko. Yun parang sa sarili ko lang. Sa buhay ko. Kung gagawin ko yung mga bagay na ito. Isang halimbawa dito. Yung pagsisinungaling natin sa araw. Yung panggiting ko ulit. Sa ating mga trabaho, araw-araw nating
naiisip yung mga bagay na hindi naaayon sa ating buhay bilang Kristiyano. Hindi mo malaman kung, yun nga, nasa tamang wisyo pa ba ako? Nasa hulog pa ba ako? Hindi mo maiisip kasi yung katotohanan. Hindi mo maiisip yung tama dahil yun ay nakasanayan mo sa araw-araw mong buhay. Yung bagay yun na yun, walang control sa iyo ang righteousness. Dahil ang naipamuhay mo is yung kasalanan. Yung naipamuhay mo, nasusundan mo is yung mga gawi na sa tingin mo ay tama, which is leads you to death. Sabi nga, kaya nga itong statement na nabasa natin sa Facebook, sabi ko, our behavior is often set to the standard of whom we follow. Kung nasusunod natin yung gawa ng kaaway, yung makasalanan nating nature, yun ang nasusundan, yung parang yung pa rin ang naging Diyos natin sa buhay natin. Yun at yun ang ginagawa natin, di ba? Hindi mo na naisip na, am I doing the right thing? No, you're always right. Kung titingnan natin yung mga tao na hindi kagaya natin na naniniwala sa Panginoon, kung ano yung paniniwala nila at prinsipyo nila, tama sila dun eh. So yun ang ginagawa nila, yun ang patuloy nilang ginagawa sa buhay nila because yun ang sa tingin nila is tama. Yun ang paniniwala nila that they are doing what they are doing because what's in their mind is tama sila. Kagaya nung mga adulterers, halimbawa lang, ginawa niya iyon dahil sa tingin niya is mapapaligaya ako. Ginagawa niya yung mga bagay na yun because he thought to himself that this satisfies me. Yung mga naninira ng kapwa. Sa tingin nila, doon sila nasasatisfy. So they do what they do. Because that comes to their mind that tama yung ginagawa nila. Yung mapanghusga na tao, uhusgahan ka. Kahit para bang wala ka ng karapatan na magbago, ganyan ka na. Ever since, ganyan ka na talaga. So straight na sila sa kanilang kaisipan na, ganyan na talaga yan, dati pa yan. Wala nang pag-asa mabago yan. Kung dati sinungaling yan, hanggang ngayon sinungaling, wala kang makikita sa ganyan. Mas sinungaling pa sa ngayon, sabi. Mas naging sinungaling kasi nga ang paniniwala niya na dati na nga sinungaling yan, lalo na ngayon. Bisan naririnig ko sa pang-araw-araw na buhay natin na para bang wala nang chance na magbago ang isang tao because of your own perspective. Kasi ang pagkakaalam mo, na-retain sa'yo, dito mo makikita, na-retain sa puso mo, na, hindi na magbabago yan, ganyan na talaga yan. Nagawaan niya na ako ng mga masasamang bagay noon, lalala at lalala yan. Paano natin nakikita sa buhay natin, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, kung ganun tayo mag-isip? Na para bang doon pa rin tayo naka-align sa dati nating gawain na kung sa iisipin pa natin na dahil ganyan siya, ganyan na ang pag-iisip ko sa kanya. Sinungaling talaga yan. Hindi na talaga mababago yan. Nawala sa isip natin na God can change us. God can change someone. Hindi naman ikaw eh. Kung pakitaan mo siya ng mga bagay na masasama, at sa tingin mo is nagawa niya yun sa'yo because of ginawa mo sa kanya, para bang binalikan ka lang niya ng ginawa mo sa kanya, sasabihin mo na kasi tina mo na, sabi ko na nga ba, ganyan yan eh. Para bang nagkaroon ng sarili mong paghusga na dahil itatrato ko yan siya na close kami dahil dati close kami. Body-body ko yan sa mga gawain. Kaya, ano yan? Ang tawag doon? Partners in crime ko yan noon. Kaya, ngayon, go ahead. Go lang kami.
Di niya alam na si ate pala ay nasa committed na sa simbahan, aktibo na pala sa gawain ng simbahan. So itong kaibigan ngayon, hallelujah, hallelujah ka na, tara na, dito tayo. Yung tao na yon, makikita natin na andun siya, naka-aliado siya, doon ang alyansya niya sa dating gawain natin. Doon yung direction niya, di ba? Doon ang kanyang mindset pa sa dati niyang buhay. Itong isang ngayon na parabang nagbago na siya. So dahil nga, dito natin makikita yung dalawang behavior, no? Na dahil nga sumusunod siya doon sa dati ng siya, itong isa na nagbago na at sumunod na sa Panginoon, ang tingin nung isa, body pa rin sila hanggang sa ngayon. Eh, ikaw ngayon na nagbago na, ang sabi mo, Jesus Christ now, ang aking sinusundan. Kaya kung ano yung pinapamuhay at natutunan ko na narinig ko, sinabi ni pastor na ganito, at narinig ko na mabuti itong mga bagay na ganito. We are not a child para paalalahanan pa tayo kung ano yung mabuti at masama. Ang puso natin ngayon ang nakikitaan natin kung paano natin itrato or intindihin yung sitwasyon na kung minsan, ang dami mong alam patungkol sa pamumuhay Kristiyano. Pero yung asal mo, taliwas. Saan ka ba talaga? May magtatanong na uli ako ngayon. Saan ka ba? Sa pula, sa puti. Kung bibigyan natin ng kulay ang ating pamumuhay sa dati nating tayo at tayo ngayon, lagay natin sa puti ang pamumuhay natin ngayon at pula yung dati nating pamumuhay na ang kaalyado natin ay ang gawain ng mga sabihin natin, makamundong bagay. Yun tayo. Kung ano yung lahat ng natin sa buhay natin is masaya ako pagka kasama ko yung punta kami sa mga ganitong bagay. But now, this life, the Word of God satisfies you. The fellowship with your fellow believers, yun ang nagpapalakas sa akin. Kontento na ako kahit maghapon ako sa simbahan. Ito ang buhay na gusto ko. Iwas pa ako sa gasto. Doon natin nakikita na kung paano yung inaasta natin, kung paano natin itinutuwid yung ating pag-iisip. Kung alin ako susunod, dito sa dating ako o dito sa bago, saan ako mas komportable? Saan ako may kapayapaan? Saan ako masaya? Minsan pa, ito lang. Before we continue. Noong hindi pa ako masyado aktibo sa simbahan, parang ang saya-saya pagka namamasyal kami, maliligo ng dagat, punta kung saan-saan. Okay lang na makipag-party-party, ganyan. Parang yun yung kasayahan sa atin. Pero pagkatapos ng araw, napakalaki yata yung gastos ko. Noong nandito na kami sa simbahan, simbahan, pakikinig kay pastor, kung ano-ano ang mga bagay that we learn in this new life. Papansin mo na uuwi ka ng nakangiti. Masarap ang pakiramdam. Nakaiwas ka pa sa sakit sa ulo. Although minsan mayroong sakit sa ulo dito. There is joy in serving the Lord. Kaya nga kung titingnan natin at susuriin nating maigi yung ating pamumuhay, we have freedom. We have freedom kung ano ang gusto nating gawin sa buhay natin. Kaya nga, tingnan natin yung inaasta ng ating kaibigan. Hindi naman sa mapanghusga tayo. Pero makikita natin ngayon kung si kapatid medyo mapanghusga pa rin, ikaw mismo alam mo sa puso mo. God will guide you. God will give you wisdom kung paano mo siya ididil ngayon. Na, Brad,
wala kang mapapala dyan. Tara na, magpaalam ko muna. Dito, masaya dito. Ikaw naman, sige, pagkatapos ko ng aking appointment sa simbahan, join ako dyan. Call tayo. Pag kinancel ka, yung cancel culture nilang nalalaman. Hindi ka nakasali dito dahil nagbago ka na, ganyan ka na. Pipilit mo pa ba yung sarili mo doon sa ganong klaseng gawain? Hindi na. Dito ka ngayon sa puti. Wag na sa pula. Kaya nga sabi ko kung ano yung allegiance natin, kung saan tayo nangako. I swear, I pledge my loyalty and commitment that I will serve you alone, Lord. I am a new man now. Sabi mo sa sarili mo na, I am a new creation now. Kung sumusunod tayo sa bago nating. Thank you. Thank you. We benefit. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Halala niyo ba na yung mga bagay na nating nakagawian, anong napapala natin? Yung nabanggit ko kanina, yung pagsisinungaling natin. Nabanggit ko pa kanina ng kasalanan? Mapanghusga. Nabanggit ko yung adultery. Anong napala natin no mga bagay na yun? Unang-una, nasira ang ating relasyon sa bawat isa. Nasira ang relasyon sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, lalo't higit, yung relasyon natin sa Panginoon. Naalala niyo ba din minsan na, ewan ko lang sa inyo, kung naalala niyo lang, na pagka meron kayong nagagawang mga bagay na hindi ka nais-nais, ikinakahiya niyo ba yon sa ngayon? Ikinakahiya niyo ba yung mga maling asal ninyo noon? O yung inasal mo kahapon, na napasagot ka sa amo mo. Hindi ka lang nabate. Sabihin na kaagad na, ang sama-sama naman nun. Kinakahiya mo ba yung sarili mo sa mga ganong klaseng sitwasyon? Sa presensya ng Panginoon, dapat mapagmahal ako. Dapat accommodating ako. Dapat maunawain ako. Kakahiya naman yung ginawa ko nung isang araw. Meron akong nakita na pera doon sa walang may-ari siguro. Pinulot ko. Ibinulsa ko. Totoong istorya nangyari sa akin. Na nakakita ako ng pera sa daanan. Dinadaanan ng mga tao. Pinulot ko. After ng mga 2-3 weeks, nawalan ako ng perang malaki. Nangyari sa inyo yun? Ako nangyari sa akin. Dito sa Hong Kong mismo yung pa na pera, siguro ang nagmay-ari doon is yung mga nagkakarton ba, yung mga lola. Siguro nahulog niya kasi may clip na yung clip na gano'n. Siguro ang pera is mga 180. Siguro walang napansin, pinulot ko. In return, mas malaking nawala sa akin. Nahiya ako noong naalala ko lang yung ginawa ko na yun. Alam ko naman na hindi sa akin yun. Bakit ko kinuha? Bakit ko ginawa? Yung mga ganong bagay na nagkakapag-interest tayo, nakakagawa tayo ng mali on your own understanding. Malaki naman na tayo. Alam mong mali yung gagawin mo. Bakit nung pa ginagawa? Kayo, ewan ko sa inyo, kung kinakahiya yun, yung mga dati yung ginagawang kamalian. Ako, mismo hiyang-hiya ako sa sarili ko pag naalala ko na, bakit ko nasabi yun? Bakit ako napagbitaw ng masamang salita sa isang kaibigan? When you come to realize na kay Kristo na pala ako, bago na pala akong tao, bakit ko pa nagawa yan? Hindi ko sinasabi na pagka nasa Panginoon tayo, hindi na tayo nakakapag-commit ng mga ganyang klaseng. Occasionally, yan. Occasionally, nakakasala tayo. Pero hindi natin ginagawa ng habit. Hindi na natin madalas ginagawa. We commit mistakes by accident. Then,
we realize, okay, mali nga ako. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness. And the result is eternal life. Napakaganda na sa bawat ginagawa natin bilang tagasunod, bilang bagong tayo as we commit our lives serving the Lord as a new creation, a new man. Ang ganda nung nabubuo sa atin. Mag-iisip ka pa lang ng bagay na alanganin ang dating, ang Panginoon ang nakikiusap na kaagad sa'yo, nangungusap na kaagad sa atin. Yung conviction ba? Kasi kung dati, dead nga tayo, yung dead na yan, wala tayong pakiramdam sa mga bagay na magdadala sa atin talaga ng kasamaan. But you are in Christ. Nakangiti ka na, wala ka nang magagawa sa akin. God is with me. Mga bagay na dati kong ginagawa. Although, dito natin makikita na kung paano yung transition sa atin, kung paano tayo nagbabago. Mahirap na bigla na lang tayong magbago, na maiiwanan natin yung dati nating tayo. Pero unti-unti, gaya nga nung nabanggit kanina, yung pattern ng pagtuturo ng Panginoon sa atin, kung tayo nakasunod doon, we follow that pattern of teaching of the Lord, naa-align natin yung buhay natin. Mahirap sa umpisa, natalikuran yung nating gawain, but once na mag-aando na yung momentum ng ating pagiging righteous, madali na lang nating nagagawa. Madali na lang nating tanggapin na minamaliit tayo ng ating mga mahal sa buhay dahil sumunod tayo sa ganitong klaseng katuruan. Believing that Jesus Christ, nag-hallelujah tayo, sinasaway tayo ng ating mga mahal sa buhay. Okay lang yan dahil alam ko ang Panginoon, hindi ako pababayaan. Hindi ako hihiyain ng aking Diyos na pinanampalatayanan. I can be victorious in this fight. Na nagiging kalaban natin yung dati nating gawain, but because of the power of the Spirit that is within us, napagtatagumpayan natin yung mga ganong klase. Yun ang mga benefit na dapat nating ipagmalaki. Kasi yung sa kabila nating, dati nating tayo, pagiging makasalanan natin, wala tayong mapapala. But this one will lead us to holiness. And the result is eternal life. Ang sabi sa verse 23, meron verse ito ng karamihan eh. Basahin natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Akala ko slaves. Ano ba yung wages na yan? Nung binasa ko yung sa Google yung wages, kabayaran ng paglilingkod. Ibig sabihin, pag slaves, wala kang bayad dapat, naaasahan. Sa pagkakaintindi nyo, wala? Wala. Kasi ang sabi ng Panginoon, gift ang ibibigay niya sa atin. Hindi mo naman kailangan na, dahil Lord, ito sumunod na ako sa iyo, nagbago na akong kaalyado, nasa iyo na ako, Panginoon, gumagawa ako ng mga bagay na naaayon sa iyo, I expect more, Lord. Dito natin matatanggal yung kaisipan natin na because you are serving more, you will be rewarded more. Ang pagiging alyado natin sa Panginoon ay ang ating pananampalataya. If we have that faith, mabibigyan na tayo ng gift of God. Hindi dahil sa kung ano ang nagawa natin, kung ano yung naiambag natin sa pagka-Kristiyano natin. It's a gift of God. Work out your liberty. For by grace, you were set free. Dahil malaya na tayo, we belong to the family of God. Kristiyano na tayo. Hindi po yun lisensya para magkasala na lang tayo ng magkasala. Dahil naisip natin na patatawarin ako ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon.
He can do all things sa akin bilang tao mahirap. Kaya akong patawarin ng Panginoon anumang klase ng kasalanan na magawa ko. Work it out, kapatid. Sabi sa Philippians 2:12-13. Sasama ko lang dyan. Therefore, my beloved, as you always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to work for His good purpose. Ang Panginoon, gumagawa tayo ng mga bagay na tinuturo sa atin, na ipakita ng Panginoon, gaya nung last week natin natututunan, kung paano ipinakita ang halimbawa ng Panginoon, ang essence ng paghuhugas ng paa na yun, washing of the feet, is the humility of God. Hindi yung kahit magpahugas ka ng magpapaligo, gusto pang magpaligo para lang malinis ka. God did not want that participation of anyone else. Yun ay kalooban ng Panginoon na hugasan tayo. That is His will to us. Kung paano niya gawin yung gusto niya sa buhay natin. Ang papel natin is sundin ang kalooban ng Panginoon. In my presence, much more in my absence. Na para bang sa tingin natin is, wala yata nakatingin sa akin. Malaya akong gawin ang mga bagay na dati kong ginagawa. Hindi natin alam. God is omnipresent. Saan ka man, nakikita ng Panginoon ang ginagawa. Whether you do it in secret, God is always reveal sa bawat isa. Walang naitatago na sekreto. Gawin natin yung mga bagay na tama. Yun nga, work out your liberty. Our behavior is often set to the standard of whom we follow. Kung sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, righteous tayo. Nagiging banal tayo. Kung ginagawa natin yung dati nating gawain na makasalanan, mananatili at lalong malulugmok ka sa kasalanan. Dito natin makikita kung ano yung pag-uugali natin. Dito natin nakikita. Kaya nga sabi ko, hindi tayo ang magsasabi na mabuting tao na ako sa ngayon. It will manifest on our deeds, sa ating gawa. At yung ibang tao ang magsasabi na hindi na ikaw yung dating ikaw. This is the application na gusto kong ibigay sa atin lahat. Sabi ko sa inyo, 10 minutes lang eh. Lumagpas ba ako? Work out your salvation. Malaya ka na, live as you are a free man. Nakawala ka na doon sa bondage of sin. Nakaiwas ka doon sa giging makasalanan mo. Ikaw ngayon, lang isang tagasunod ni Kristo. Malaya ka, masaya ka na gumagawa ng mga bagay, hindi ka na nagtatago, ay baka andyan si ate, yun yung chinismis ko noon eh. Yun yung kalaban ko noon. You can walk freely in their presence because you are a new man. You are a new creation. Napatawad mo na siya. Kung hindi ka pa niya napatawad, minsan nga yung ganong klaseng istorya na nagkakalaiti ka pa rin, pero yung nagkaaway mo, is masayang-masaya na siya. Ibig sabihin siya nakapagpatawad na sa'yo, ikaw ngayon hindi pa. Para bang andong ka pa rin sa dati mong ikaw na, ano pa yan? Lagi ka nanggagalaiti. Alam mo, nasa bondage of sin ka kasi. Bakit hindi mo kailangan na patawarin mo na yan? So work out your salvation, kapatid. Bago ka na. Nagbago ka na nga ba? Yun yung challenge ngayon. Kung you really are free, you're living like a free. Minsan mahirap daw sabihin na, di ba malaya ka na? Bakit parang namumuhay praise ka pa rin? Di ba nasa kay Kristo ka na? Bakit yung dati mong ikaw nakikita pa rin? Let me end with this story. Dito ako magwawakas. Meron daw
Noon, istorya lang to. I think meron ding historical basis ito. Meron daw dalawang magkapatid na meron silang mga soldiers, armies noon. May pinaglalaban sila. Nag-aaway ngayon. Laging nagbabangayan yung magkakapatid. Fights armies against armies. Nanalo ngayon ng isang kapatid. So, nakaptib yung lahat ng nasa ibang kupunan. Nahuli nila. So, yung leader nung isa, kapatid, ano ba, kapatid ko si ate. Magkapatid kami. Di natalo ko si ate. Kasama kami sa bahay na. Kasi natalo ko na si although magkaiba kami ng prinsipyo sa buhay. Subalit, magkapatid pa rin kami. So, natalo ko na sila. So, dito ka sa akin. Ngayon, ito si ate tumira sa bahay ko. Ang daming nagsasabi na, uy, di ba, kapatid mo yan, palayain mo na yan, huwag mo na siyang tratuhin bilang isang alipin or laban. Tratuhin mo yung kapatid. Sabi ko naman, tapos na yung laban. Malaya na siya. Actually, malaya na siya. Nung pinuntahan, yung kinalalagyan ni ate, isa palang kwarto na malaking kwarto. Komportable, kumpleto lahat. May wifi, lahat. Masaya. Kaya lang, yung pintuan is maliit. Tao lang, yung mga pitit lang na kagayang, sino ba yung mga maliliit dito? Yun lang yung pwedeng pumasok. Sabi nung kapatid, kasi di ba, kinumpronta siya, palayain mo na yan, yung kapatid mo, dahil matagal na natapos yung labanan. Sabi ko naman, wala akong ginawa, malaya si ate, siya ang may gusto na hindi siya lumabas doon sa kwarto niya. Ang kasamaan pala na ginawa ko, pinakain ko siya ng pinakain. Nag-get niyo na yung istorya. Alam ko kasi na ang kahinaan ni ate ay pagkain. Araw-araw ko yung pinapadalahan ng mukbang, ante. Kung nakuha niyo yung istorya, he is free, but he choose to stay there because of his fleshly desire. Gusto niya mabusog siya palagi. Pinili na naging mataba siya. So, hindi siya makalabas. Maraming salamat po.